Ayun, mga minamahal, nagsalita na po itong si Senator Risa Hontiveros. Kumbaga sa madaling sabi, yung kanyang buong statement, gustong sabihin, pinahirapan mo pa ako ha, pero hindi ka makakatakas sa batas. You can run, but you cannot hide. So ito kasing ano na to, kaya bakit nga ba na-open itong issue ni Kibuloy? Kasi mga minamahal, nagsimula lang naman to about sa kay Ka Eric nga. 'Di ba kay Ka Eric yung gumawa sila ng fake news. And then naimbestigahan dito yung SMNI. Una SMNI lang, mga minamahal. Itong mga hinabla 7 years ago ng mga biktima ni Kibuloy, nakaupo lang sa DOJ yung kaso. So, nung time na nagkaroon na, mainit na yung issue nung December, ukol nga po dito sa prangkesa ng SMNI, lumabas yung mga dating biktima ni Pastor Apollo Kibuloy. Nandun si Arlene Stone, yung mga biktima talaga, mga minamahal, which is nung background check ko, hindi po to sila yung bigla-biglaan lang na sumulpot, na parang kabute. Kahit tingnan nyo mga minamahal, nagreklamo na po talaga sila, matagal na. Merong 5 years ago, may 2 years ago, nung election pa nga mga minamahal, nagreklamo na sila, ilalo pat nung lumabas yung husga ng FBI na tinaguri ang Federal Most Wanted List itong si Kibuloy. Biglang nag-second demotion din itong sila Arlene Stone at yung mga kasamahan niya na mga OFW na katulong, tapos hinihingan ng pera ni Kibuloy. Kaya nga si Kibuloy, mga minamahal, on the national TV, sinabi niya, lahat ng mga naninira sa akin ay papanagutin ko. Sinabi niya yun, mga minamahal. So parang meron siyang pananakot sa mga naninira daw kuno sa kanya. And eventually, it turns out na hindi talaga paninira. Kasi totoo. So, nung February, mga minamahal, meron pong naglakas ng loob na lumapit sa komite ni Senator Risa Hontiveros sa Family Gender Equality, yan, chuchuchu, bla bla bla. Sa komite mismo ni Senator Risa Hontiveros, may lumapit. And ginrab ni Senator Risa Hontiveros kasi ang nangyari, 'di ba? Una niyang naimbestigahan si Aguila. After ni Aguila, syempre parang related din kasi human trafficking 'to 'Di ba? May pang-aabuso. So ginrab niya itong reklamo kay Kibuloy. So napakahaba po talaga, mga minamahal, ng pinagdaan ng proseso ni Senator Risa Hontiveros. Nilait siya na nangangabit, kung ano-ano pa yung ipinupukol sa kanya, mga minamahal. Tapos umabot na din sa punto ng yung warrant of arrest hinarang. O sino yung humarang? Si Robin Padilla, si Cynthia Villar, yung anak niya. 'Di ba? Hinarang, mga minamahal, yung warrant of arrest. Pero tingnan nyo nga naman, grabe, hindi po sumugo itong si Senator Risa Hontiveros. So ngayon, nagsalita siya, mga minamahal. Ano yung sabi ni Senator Risa Hontiveros? Managot ka, Apollo Kibuloy. You cannot outrun the law. You will not further delay justice. Bilang na ang araw ng tulad nilang naghahari-harian, mambabastos sa batas at ng aabuso sa kababaihan, kabataan at kapwa nating Filipino. Grabe. Saludo talaga dito kay Senri. Biruin mo, magkasunod yung sa mismong hearing niya, ha? 'Di ba? Kay Alice Go, kasi parte ng human trafficking din yun 'Di ba? Yung kay Alice Go, pasok sa kanyang komite. Alice Go, Kibuloy, sino kaya yung susunod? Sino kaya yung susunod? Sana hoping si Bantag. 'Di ba? Si Bantag or yung mga Duterte once na nandito na nga yung formal arrest warrant. Pero mga minamahal, ang galing. Ang galing ni Senator Risa Hontiveros. Actually, hindi to magiging makabuluhan kung yung gobyerno pinapakailaman or binabraso itong mga kaso. Yes, mga minamahal, exactly. Yung gusto kong i-point out dito, hindi aabot sa punto na mahuhuli si Kibuloy, mahuhuli si Alice Go, kung meron pong mga nasa batas, mga nasa loob ng administrasyon na protektor. Kaso ang nangyayari, mga minamahal, wala pong ginawang pambabraso
ang ating administrasyon. Hinayaan niya, let the rule decide. Diba? Let the court decide. Let the justice decide. Hindi niya po binraso, walang brasuhan dito, mga minamahal. Kaya nga, sabi ko, ang angas ng ating administrasyon, no? Yung walang pinipili, kaibigan ka man sa hindi, as long as you are committed for a crime. Diba? Mananagot ka. At dito naman kay Kibuloy, masyado mo namang pinahirapan ng gobyerno sa pagtatago. Inabutan ka ng, biruin mo, walang buwan. Diba? Na kung in the first place sana, sumuko ka, edi tapos na sana ang issue. Pinahirapan mo eh. Kumbaga, feeling mo, ikaw yung batas. Tinitest mo ang administrasyon kung hanggang saan ang kakayanin ng ating administrasyon. Tinitest mo. You are testing the water. Pero ano na nangyari? Di ba mayroon siya mga paunang pahayag noon? Ang sabi niya, hindi siya susuko kahit ano yung mangyari. Di ba? Hindi daw siya susuko, mga minamahal, kahit ano yung mangyari. Tapos, susuko lamang siya pag mayroong written declaration. Hindi po yun ginaranti ng ating presidente. Kasi, mga minamahal, it was so unfair. If the government will guarantee the request of the fugitive Pastor Apollo Kibuloy, dahil in the first place, ganyan na din po yung gagawin ng mga ng mga susunod. Diba? Ng mga susunod na fugitive. Si Kibuloy nga, ginarantiya yun yung request. Ako pa kaya? Diba? Unfair naman, si Kibuloy pwede, tapos kami hindi. Diba? Ganon mga minamahal. So, hindi ginaranti. Talagang, kahit ang ginagawa ni Sara Duterte is panlilin lang ng mga statement, hindi po naniwala itong si General Torre. Diba? Walang naniwala ang mga minamahal. Talagang pinursyo po. Kahit pinipigilan ni Bato, ni Robin, ni Go, itong ginagawang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy, kahit pinipigilan nila si General Torre, iniipit, ginigipit, human trafficking daw ang ginagawa, sumisigaw ng human rights violation, in the name of humanity. Diba? Ganyan yung mga sinasabi nila Bato de la Rosa na parang binibigyan na nila ng panghihina ang loob itong sila Torre, pero hindi po sumuko. At mabuti na lamang po, hindi sumuko itong si General Torre. Sabi niya pa nga, mga minamahal, hindi ako aalis dito hanggat hindi namin dala ang fugitive na si Kibuloy. Sinabi yun, mga minamahal, ni General Torre. Hindi siya aalis. Talagang pinanindigan niya. Kaya sana in the next mission, makita natin ulit itong si General Torre kay Bantag. Sana si Bantag na yung next. So by the way, mga minamahal, yan po yung sinabi ni Senator Risa Ontiveros, diba? Mananagot ka, Kibuloy. Kumbaga sa madaling sabi, pinahirapan mo pa ako, diba? Hindi ka, kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng takasan ang batas. Diba? Out of pressure na din siguro, mga minamahal, kung bakit sumuko na itong si Kibuloy. I think so, out of pressure na to. So anyway, sumuko kasi na corner. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.